Ren Sabando, sikat pa rin sa Taiwan, idadala sa playoffs ng KBL ang anyang Red Boosters sa kabila ng puna ng ilang KBL scouts. At the bro Terrence Romeo is back. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Hindi pa man nagsisimula ang 2025 at 2026 KBL season ay matinding pressure na ang naipapatong sa ilan nating mga Pinoy Hoopers sa liga ng mga Koreano. Ito nga ay sa kabi-kabilang pagpuna ng ilang mga coaches and scouts sa ating mga kababayan ukol sa kanilang mga ipinapakita sa kanilang mga off-season activities. Though may karapatan naman ng mga ito na naipahayag ang mga opinion nila o obserbasyon sa kanilang mga players, ay mukhang masyado naman yatang maaga upang bigyan ng tila konklusyon ang ating mga Pinoy Hoopers na para bang ito na ang ipapakita nila sa aktwal nilang laro sa KBL. Kaya sinasahan natin ang paunang impression lang ito ng mga coaches and scouts. Pero ang part kasing nakakatakot dito ay ang personalidad ng mismong pumuna sa ating kababayan. Tulad na lamang ng head coach ng SK Knights na pumuna kay Arvin Tolentino dahil sa hinting ang ginawa niya noon kay Juan GDL, kung saan ay pinuna niya ang performance ni Juan sa mga ensayo at kalaunan ay nauwi ito sa madalas na paglimita sa kanya sa game. Bagay na delikadong mangyari dito kay Arvin, habang si Abando naman though may tiwala sa kanya ang kanyang team na anyang Red Boosters dahil nga sa dalawang kampeonato na naibigay nito sa kanila noon ay hindi pa rin maialis ang pressure sa kaisipan ni Kabayan dahil sa puna ng isang KBL International Scouts na mas mahusay ang Abando noon kesa sa ngayon. Pero ang good thing nga lang dito ay tila not affected si Abando sa mga ganitong klaseng puna lamang dahil instead na ma-down ay mas lalo pang lumakas ang kalooban nito at looking forward sa magandang vision sa papalapit na bagong season ng KBL. Dahil nito lang ay nagbitaw ng maikli, simpleng salita pero may mabigat na kahulugan si Abando sa KBL media para sa pagbabalik laro nito sa kanyang team na niyang Red Boosters. Matapos magpasalamat sa Red Boosters organization sa muling pagkuha sa kanyang serbisyo ay binitawan nito ang mga salitang magko-contribute daw ito sa team nito na JKJ ng maraming panalo upang makasampa o maka-advance sa playoffs ang kanilang kupunan. I think hindi ito pag-iabang. Salita ito ng isang malalaro na puno ng aggressiveness sa katawan para maibigay ang lahat sa kanyang kupunan. Last KBL season ay hindi nga naging magandang naging ending position ng kanyang kung saan ay nakakuha lamang ang mga ito ng 25 wins sa kanilang 54 games. Lamang talo, ika nga nila. Though naging okay naman ang performance ni Javi, kaso talaga hindi nag-sink in ang pangalan ng team ng Boosters dahil nga nagkulang sa boost ang JKJ. At ngayon with Abando, nakilalang nagbo-boost ng kanyang team dahil nga sa natural hustle nito sa laro ay muling aangat next KBL season ng JKJ at muling iingay ang pangalan ni Abando sa KBL ng Korea. Bagay na ginawa niya dito sa Taiwan dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nalilimutan ng mga fans ang isang Ren Sabando. Makikita ang babaeng Taiwanese fan na ito na talaga namang bumilib kay Abando. Huling lumaraw si Abando sa harap ng Taiwanese fans ay noong Jones Cup para sa SGA kung saan ay nakuha nga nila ang kampyonato. Inaasahan ng malakas ang pagbabalik ni Abando sa Korea kung saan ay tila di naman nawala ang husay nito sa laro. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At speaking of comeback ay may literal na nagbabalik laro. Ito nga'y walang iba kundi ang nag-iisang the bro Terrence Romeo. Marami nga akong komento ng mga PBA fans na nababasa online na tila papalipas na daw ang career ng isang TR7 dahil matapos malimitahan sa dating team nito na San Miguel Beermen ay trade nila ito sa pa-fade na rin kupunan sa PBA na Terra Firma Jeep. Though nakalaro naman si Romeo sa Terra Firma last conference, kaso malaking katanungan na this off-season kung may TR7 pa tayong makikita na lalaro sa PBA since may bali-balita na nga sa posisyon ng Terra Firma sa PBA. Palagay nyo makikita pa ba natin ang ilang mga pagsayaw na moves ni Terrence Romeo? Well, worry no more dahil nito lang ay muling nagbalik na sa laro si Romeo. Hindi nga lang sa PBA kundi sa isang 3-on-3 game. Isang basketball game format na minsan na ding nakilala si The Bro. Kasama nga si Romeo sa 3-on-3 Ball Club mula sa Manila na lalaban sa 3-on-3 Challenger ng mismong FIBA. Matapos nga ang 10 taon ay sa wakas ay muli na nating makikita ang mga moves ng nag-iisang Terrence Romeo sa 3-on-3 game. Hindi man sa gilas ay para pa rin ito sa Pilipinas. Abangan natin si The Bro sa kanilang mga laban na magaganap sa September 20 to 21 dito sa FIBA 3-on-3 Challenger.